Nagbabalak ka bang pumasok sa call center pero nahihiya ka kasi wala kang idea or di ka pa confident sa English? Gusto mo bang kumita ng mahigit pa sa minimum na sahod? Well, stay tuned kayo sa channel ko. Tuturuan ko kayo kung paano pumasa at makapasok sa call center. Good day everyone, my name is Christopher Jake. I've been in the BPO or call center industry for like 6 years. And ayun, tulad nyo rin ako, dati nahihirapan din ako paano pumasa, paano makapasok sa call center. Nakailang try, nakailang ulit din, nag-apply sa iba't ibang company. Pero ayun, 3 beses ata akong bumagsak sa mga interview question or sa mga interview bago ako makapasok talaga sa call center. Gagawin natin yung video na to kasi may nagre-request sa atin. Di ko naman pangalanan kung sino-sino kayo, basta ayun, yung mahalaga ay may share ko sa inyo yung karanasan ko dati bago makapasok sa call center. And hopefully may mapupulot kayo na aral sa gagawin natin na video nito. So unang-una natin gawin is of course handa natin yung mga resume natin. Alam ko tinuturo naman natin sa school kung paano gumawa ng resume. Hindi kailangan na 2 pages, 3 pages or 4 pages na resume. Malaga nandun yung pangalan mo, yung address mo, yung personal details, yung personal skills, at saka mga references. Yun lang naman talaga yung mga kailangan na detalye na makikita sa resume. So ayun, pag ready na yung resume natin, so ayun, ready na tayong mag-apply sa iba't ibang call center companies. So ayun, apply ka na doon, punta ka na doon sa isang company na natipuan mong applyan. Tapos I would highly advise to bring or magdala ng isang valid ID kasi hanapan kayo ng guard niyan bago makapasok sa building ng company na pag-a-applyan nyo. Ayun, punta ka doon sa recruitment hub ng isang company. Tapos bigay mo yung resume mo doon, and then antay ka lang na tawagin yung pangalan mo. Natawag na yung pangalan mo, ayun, puntahan mo lang yung interviewer. Tapos ayun, may introduction, how's your day, how are you feeling. Ayun, okay lang naman sabihin sa interviewer na little bit nervous kasi 'di ba first time natin mag-apply. Ayun, maintindihan naman yan ng interviewer. Iba't ibang hiring process kasi, may iba't ibang interview process in every call center company. Merong panel interview. Panel interview, ibig sabihin yan, marami kayo na pagsasabayin na interviewin. Tapos parang may ilang ka lang kasi yung mga kasabayan mo may experience na sa ibang call center company, and mapapansin mo na sobrang fluent na nila sa English, and yung overconfidence mapapansin mo rin. I feel confident pag one-on-one interview. Depende kasi talaga yun depende talaga yun sa interview or sa hiring process ng isang company. So ayun, kailangan na natin paghandaan yung mga ganyan. Pag may nakasabayan kayong yung mga may experience na just remain calm, just be yourself, kasi alam naman yan ng interviewer alam naman yan na wala ka pang experience. So yung questions niyan hindi yan magkapareho kasi 'di ba may experience na sila tapos ikaw wala. So ayun, yung sa mga interview questions, nung first time ko nag-apply sa isang company sa BPO or sa call center industry, 3 o 5 questions lang ata yun yung tinatanong doon. So first na question is tell me something about yourself. So yun yung itatanong. Kwento ko lang kung ano yung mga skills mo na meron ka na masasabi mo na fit ka sa trabaho na yan or qualified ka sa trabaho na yan. Then experiences mo, sakali kung may experience ka na sa ibang industry like working in SM as a cashier, as a bagger, mga ganyan. Naranasan ko rin yan, yung mga trabaho na yan bago ako naka-apply sa call center. And then yun lang yung mga kailangan mong sabihin. Just be honest lang. And then yung pangalawang tanong, I'm not so sure na ito yung tatanong, pero ito yung isa sa 3 or 5 questions na kailangan mong paghandaan. Why do you choose this company? Sabihin mo lang na yung pinaka main reason mo but ito yung natipuan mong company na applyan, dahil may
kaibigan ka na nagtatrabaho dito, may nag-refer sa'yo na kakilala mo, or ayun, dahil sa sahod, dahil sa mga benefits na binibigay ng company, kaya mo natipuhan mag-apply sa company na to. And then pangatlo, sure ako na na itatanong talaga sa isang interview question sa baguhan na aplikante. What's your idea of a call center job? Or what's your idea of being a call center agent? Ayun, sabihin mo lang na for me, it's all about taking phone calls, courteously, inbound, outbound calls, mga ganun. Tapos, sasagot sa mga tanong ng mga customer about sa products and services na ino-offer ng isang account or company. Ganun. Yun lang naman talaga yung pinaka parang main role ng isang customer service representative. Depende kung CSR or technical or sales na account. Pero pag baguhan ka pa lang sa ano ka talaga marirefer niyan sa CSR, Customer Service Representative. And then, pang-apat, di ko lang sure kung itatanong to, pero kailangan din paghandaan. What are your strengths and weaknesses? So, ayun, sabihin mo na eto, hardworking ka, balikan mo lang yung mga details mo sa resume mo. Yun lang naman talaga yung gustong marinig ng interviewer sa'yo. And then, pang-lima, what made you think you're qualified in this position? So, ayun, maging honest ka lang na I'm a hardworking, I'm flexible, I can multitask. Yun lang yung mga sagot na gustong marinig ng interviewer sa'yo, kung ano yung meron ka na masasabi mong overqualified or fit ka talaga sa position na yun. So, yun lang naman yung mga interview questions na naalala ko. So, ayun, pagkatapos ng interview, ayun, sasabihin na ng interviewer sa'yo na I think that's it, I've heard enough already, and then just wait for me outside for the result. Tapos ayun, antay ka lang dun sa labas, tapos mga ilang minuto or oras, kasi minsan sinusubukan din yung pasensya mo, ganun, kaya mga ilang oras din yung pag-aantay bago sabihin yung result ng interview. Tapos ayun, pag sinabi na I'm so sorry, I don't think you are qualified for the position yet, or just go back or just apply again after 3 months, after 4 weeks, mga ganun. Ibig sabihin nun, wala talaga, bagsak tayo sa interview. Tapos ayun, tanggapin lang natin kasi syempre first time pa natin mag-apply, ganun. Pero pag sinabi na congratulations, I'll be endorsing you to the next step. So ayun, ibig sabihin nun na pumasa ka sa initial interview. So next next stage na naman ng interview process. So ayun lang, yun lang yung parang process ng hiring. Ayun lang, yun lang sa araw na to. Hopefully may natututunan kayo. And then ayun, see you on the next one. Hopefully ayun, may gustong magtanong kung ano yung mga sagot ko sa mga questions na yun. Kasi pag ginawan pa natin ng video or tinuloy pa natin, baka aabutin tayo ng 1 oras or 1 araw. So yeah, see you in the next one, and peace.